impeachment case versus Pangulong Bongbong Marcos. Naku, pag-usapan natin yan. Posible na daw ihahain yan. Kasi nung una, ang naghahain po niyan yung sa Duterte Youth Party List. Pero ang nangyari pagkatapos ng eleksyon, kahit nanalo, hindi nakaupo. Teka, hindi nakaupo o hindi pinaupo? Yun naman kay Congressman Kiko Barsaga na impeachment case din, ay wala po tayong balita nun. Pero eto, seryoso na talaga to. Pagkain ng impeachment case kay Pangulong Bongbong Marcos. At pag-usapan po natin itong sinasabi ng isang direktor na itong si Kiko Pangilinan ay kasabwat daw sa nangyayaring korupsyon. O ito, unahin po natin. Balita po sa DZMM Teleradyo matungkol po sa impeachment case versus Marcos. Nako, yung tungkol kay BP Sara sa impeachment case na yon na may planong iain ulit next year. Nako, pagtatawanan na lang ng karamihan yan, 125 million confidential fund. Tapos ito, daang bilyon. Ang pinag-uusapan ay ito dapat yung unahin nyo ha. O ayon po dito sa balita, pinag-aralan ng ibang dating opisyal ng gobyerno ang posibleng paghahain ng impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naku, merong kinakabahan dyan. Yung mga loyalista na pagtanggol nyo na habang wala pa. Ayon kina dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras at dating Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Manuelito Luna, tinitimbang pa kung maghahain ng impeachment case laban sa Pangulo. Siyempre, kailangan nilang pag-aralan yan. Kung ano po yung kailangan nilang ilabas na ebidensya, kung ano po yung dahilan bakit maghahain sila ng impeachment case para hindi naman masayang. Kailangan solid talaga. Nakikita umanong basihan para maisulong ito ang hindi pagbeto ng Pangulo sa budget insertion. Pagdawit ni Saldico sa kanya at aligasyon sa kanya ni Senator Amy Marcos. Nako, impeachable din yun ha. Yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, kung totoo man yun, impeachable din yun. Na gumamit ng yan. Diba? Maraming pwedeng dahilan kaya kailangan magkaroon ng impeachment complaint itong ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan lang dyan ay kailangan nila ng matibay na ebidensya. Pero doon tungkol kay Senator Amy Marcos, kung ebidensya yung pag-usapan, kapatid yun. Pwedeng masasabing siya mismo yung witness. Pero balita ngayon na maraming nagbigay ng ebidensya kay Senator Amy Marcos. Alam nyo kung sino-sino? Kahapon, ang sabi sa post niya, mga nagtatrabaho sa palasyo, mga pulis, mga sundalo. Allah, matibay na ebidensya talaga yan. Kung ano man yung ipinorward kay Senator Amy Marcos. Eto, ayun po yan sa DZMM Teleradyo. Pero eto ang matindi. Si Kiko Pangilinan, kasabwat daw, look out daw sa nangyayaring korupsyon. Kasi maraming nananahimik yung mga maiingay nung kay BP Sara. Bakit ang tatahimik nila kung kailan ang laki ng pinag-uusapan? Ayon dito kay Direk Daryl Yap, kilalang direktor po ito, dahil po sa pinagyayaw-yaw nakaraan po ni Kiko Pangilinan sa mga pink. Makinig kayo ha. Sabi kasi po ni Senator Kiko Pangilinan nakaraan, hindi kami nanahimik. Kasi yan po yung napansin ng karamihan, bakit tahimik tong mga to pagdating sa korupsyon. Ang sagot niya, hindi kami nanahimik. Nagmamasid lang kami. Or nagmamasid kami. Nagmamasid lang daw sila. Eto, nagmamasid pala ha. Pero ang sabi ni Direk Daryl Yap, sana po nanahimik na lang. Kasi yung nagmamasid po sa nakawan, kasabwat. Ang tawag po sa inyo, look out. Nako po. May nag-agree po dyan. Dyan sa sinabi po ni Direk Daryl Yap. Ito ang paliwanag ng isang netizen. Ayon sa kanyang experience, sa kanyang kapitbahay. Ito na ang sabi ni Suset Pasustento. Sabi niya, ninakawan yung kapitbahay. TV, ref, lahat nilalabas. Ang daming magnanakaw. Nakita niya. Nakita yung kapitbahay, ninakawan, nakita din daw ng isang kapitbahay. Sinakay sa van, pabalik-balik, pati pinto, bintana, binabaklas. Pero hindi siya sumigaw na magnanakaw. Nagmamasid lang. Parang yun, parang kung baga ay
Example, itong sinabi ni Suset, pasustento. Example sa sinasabi ni Direk Daryl Yap na nagmamasid lang or kasabwat daw. Yung sinasabing nagmamasid lang. Talaga naman. O, sabi ni Go, nagmamasid kung saan papabor. Diba, siyempre, sa politika, may iba dyan, iniisip pa rin yung kulay nila. At alam po natin kung anong kulay po, kulay pula, kulay green, na nagbubukingan na. Siyempre, yung dilaw, nag-aabang ng timing yan. Kasi hindi pwedeng mawala sila sa social media, hindi pwedeng makalimutan sila ng taong bayan na nandyan pa pala sila. Yung mga thing, chika dilaw, hindi natin alam kung talagang buo pa yung mga yan kasi nababalitaan po natin yung iba ay tudo tanggol na rin kay Junior. Anyari na. Tapos ngayon, ang may mga kakamping, dumadami na rin mga kakamping na mukhang nagigising na sa katotohanan. Pero eto lang si Senador Kiko Pangilinan, bakit yan pa kasi yung pinagsasabi mo? Eh sabagay matalino to, di ba? Abogado. Pero bakit yung sinasabi niyang nagmamasid lang? Yan ba yung gusto natin sa isang senador? Yan ba yung dahilan kaya binoto natin yung mga yan? Na kung mayroong issue pagdating sa nakawan, kailangan sila ay magmamasid lang? Yan ba? Yan ba? Kiko Pangilinan? Talaga naman, kaya ikay pinagdududahan ng taong bayan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.